Hi, I'm Elena Mansilido, member of Wisdom Church of Manila. Last year, dumating husband ko from work niya sa pagiging seaman. After 1 week, yung mother niya namatay. Kailangan niya umuwi ng Zamboanga. Yung ticket back and forth is expensive. Yung expenses during funeral, hindi rin biro. Nung nandun siya, tumawag yung company niya, sinasabi na kailangan na niya sumakay agad, pero hindi nga niya magawa kasi nasa malayo siya. So, after 3 weeks, tapos na lahat, everything, bumalik na siya ng Manila. Hinawagan niya uli yung company niya. Hindi na siya napuha ulit, meron nang pumalit. Meron sa kumpanya na tumawag na kapag interview siya, at tutuwa na kami kasi nag-medical na siya. Normally kasi, pagka ganyan bumababa yung bat ko yung husband ko, kailangan 2 months lang makasakay na siya uli para masustain yung expenses namin. Unfortunately, na siya, paayos na siya, nag-medical na siya, kubit mo na siya na contract. Inintay na lang niya yung dispatch date niya kung kailan. Sabi sa kumpanya, wait up sir, tatawagan ka namin. Pero after 1 week, wala pang tawag. Tinawagan niya ngayon. Sinabi sa kanya na disapprove ng principal yung kanyang contract and pinapakuha ng kanyang documents. Kinuha namin yung documents pero with a heavy heart. Talagang sobrang devastated. Nakita ko sa mukha niya yung frustration. Pero sabi ko nga sa kanya, huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi God will provide. Kasi nga, siyempre, expenses namin, hindi naman tumikigil yon. September na yun so talagang halos ubos na. Pero naman friend, hindi ako nag-asa sa kanya ng help. Pero silang mag-asawa, nag-offer ng help. Nakaka-overwhelmed. Tapos yung isang friend ko, yung husband niya, nag-work sa isang company na matagal na niyang gusto pasukan. So, tinawagan ako. So, nag-report siya doon. And thank God, ito na. Hindi namin inaakala na yung kumpanya yun na wala na. Kasi walang hiring doon Tapos yung pa yung pinaka-dream company niya. Nagkaroon na ng series of interview, training, and after 1 month, nakasakay na siya ulit. So, sobrang saya talaga. Lord, salamat. Hindi mo kami pinabayaan. Imagine, mula May, June, July, August, September, October 13 to be exact, nung nakasakay na siya. Hindi kami nakapalya ng mga electric bills, basta monthly bills, bahay, lahat, everything paid. Wala kaming income, wala kaming source of income, pero God uses people para makatulong sa iba. So talagang yun yung hindi ka dapat pag-worry. Sabi nga sa Matthew 6:31, so do not worry because Heavenly Father knows what you need. Noong mag-start pa ako dito sa Wisdom Church, sabi nga ni RD, give it a week, a month, a year. Totoo yun talaga na-experience namin kasi nag-start na po mag-on-site November of 2024. Pero nag-online na ako. November 24, tapos last year, October 2025, yung breakthrough namin, yung itaantay namin na good company para sa husband po. Kaya hindi ka dapat mawawalan ng pag-asa. Marami akong learning sa Wisdom Church of Manila. Kaya I am inviting everyone to attend every Sunday at 2 p.m. See you!